gabi po sa bawat isa. Inaniyahan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Thank you, Lord. Sige po, tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Salamat, Lord. Kami po, Panginoon, Lord God, ay binigyan niyo, Panginoon, ng pagkakataon na makapagpuri, umawit, sumayaw, makapagpasalamat sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, sa kabutihan mo sa bawat isa. Salamat, Lord, kami ay naririto ngayon, nakatayo, Panginoon, Lord God. Binigyan mo kami, Panginoon, Lord God, ng pagkakataon, Panginoon, na humarap muli sa iyong paanan, Panginoon, Lord God. Buksan niyo ang aming mga puso, Panginoon, Lord God. Marami ka pang gagawin, Panginoon, Lord God. Bagamat paparating na ang huling buwan ng taong 2025, Lord. Pero alam namin, marami ka pang gagawin, Panginoon, Lord God. Marami ka pang aayusin, Panginoon. Marami ka pang pagagalingin, Panginoon, Lord God. I-restore, i-revive mo ang bawat isa, Panginoon, Lord God. Kaya naman, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kaming maging handa sa kung ano man ang mga gagawin mo, Panginoon, sa ano man ang mga plano mo para sa amin, Panginoon, Lord God. Sa iyo po namin inaalay, Panginoon, ang lahat na aming awitan, Panginoon, papuri, Panginoon, mga panalangin, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik at itinataas ang lahat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen! Hallelujah! Huwag po tayong mahiyang umawit at pumalakpak para sa Panginoon. Lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands, I lift my worship to you. And I
are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. For you are good all the time and all the time. You are good, you are good all the time and all the time. You are good, you are good all the time and all the time. You are good, you are good all the time and all the time. You are good. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are worthy, Panginoon, Lord God. Let's continue to worship our Lord. Let's continue to open our hearts. Salamat, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, sa pagkakataon, Panginoon, Lord God, na may alay sa iyo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Hindi ko man, Lord, alam kung ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa. Masaya, malungkot, Panginoon, Lord God. May bigat, Panginoon, Lord God. But, Lord,
Alam ko, Panginoon Lord God, na ikaw ay may plano. Lahat ng ito, Panginoon Lord God, may purpose, Panginoon Lord God, ayon sa kalooban mo, Panginoon Lord God. Hindi man maganda, Panginoon Lord God, minsan naiisip namin, Panginoon, kung ito pa ba yung kalooban mo sa amin, Panginoon. But Lord, turuan mo ang mga puso namin na magtiwala at manampalataya sa iyo. Ngayong gabi, Panginoon Lord God, we are giving it all to you, Panginoon. We are surrendering everything to you, Panginoon Lord God. Hayaan mo ng bawat isa, Panginoon Lord God, ialay, Panginoon, ang lahat ng mga panalangin na ito, Panginoon. Thank you, Lord God. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Come on, church, let's open our mouth. We are making a room for you, Lord. We are letting you move in our lives, Panginoon, to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better,
whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Oh, your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy, Lord, to be exalted. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone
deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Through the name above all names, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Through the name above all names, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You alone. Hallelujah. Come on, church, let us continue to worship the Lord. Salamat, Panginoon. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa aming mga papuri at pagsamba, Panginoon. Karapat-dapat ka, Panginoon, Lord God, na maitaas at maluwalhati, Panginoon. Pagkat ikaw ay karapat-dapat, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng mataas na papuri, pagsamba, sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Praise. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa kanyang biyaya at pagpapala sa atin. Ngayon pong gabi ay nais kong i-welcome kayo sa biyaya ng Panginoong Diyos sa ating pong pang-apat na pagsamba sa araw na ito, sa ating pong pang-apat din na Sunday ngayong buwan ng Nobyembre. Nais ko rin pong batiin lahat ng mga kapatid natin na nasa FB Live. Magandang araw po, anumang oras kayo datna ng Panginoon. Pag-usapan natin, see the vision, plant with mission. Mula sa aklat ng Mateo chapter 24, verse 14, ay ganito ang ating mababasa. In this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go. And this gospel will be preached in the whole world as a testimony. Ulitin natin. Mukhang wala akong marinig. Ready? Go. In this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Sa Tagalog, ipapangaral sa buong sanlibutan
ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Naalala ko po, last pandemic, lahat ng mga naririnig kong pangangaral sa radio, sa television, sa social media, tungkol sa end of the world, second coming of Jesus, Antichrist, Great Revelation, Rapture. Pagkatapos nun, wala na. Nawala na. Pagkatapos, nagkaroon ng gera sa Russia, nagkaroon ng gera sa Israel. Ayan, may narinig na naman tayo. The end of the world. Kapag may mga dilubyo, may mga kalamidad, narinig natin yung end of the world. Pero alam niyo po, mga kapatid, hindi natin pwedeng, kasi may narinig ako, malapit na, ito na, naglalagay pa ng petsa yung iba. Hindi po. May sinyales si Lord. Sabi niya, ipapangaral, in this gospel of the kingdom shall be preached to all nations as a testimony. Then, the end will come. So mayroong sinyales, mayroong patotoo. Ipangaral ang Ebanghelyo, magandang balita sa lahat ng bansa. Magsisilbi itong patotoo sa lahat ng bansa. At saka darating ang wakas. So, napapansin natin ngayon, mga kapatid, laganap ang pangangaral ng Ebanghelyo saan mang dako, maging sa mga palengke, sa mga sasakyan, sa radio, sa television, sa dyaryo, social media, kahit saan. Pati yung mga restricted na mga bansa, mga Hindus, mga Islams, mga Buddhist na mga bansa, napapasok na ngayon. Ibig sabihin, testimony, patotoo yan. Then, the end will come. So, ito yung ating paksa. See the vision, plant with mission. Makita natin ang pangitain para maitayo natin ang ating misyon. Ano ang konsepto po kapag sinabi nating vision at saka mission? Ang Mateo 24:14 nag-provide sa atin ng isang makapangyarihang pangitain ng Panginoon. Sabi niya, at ang magandang balita ipapangaral sa lahat ng mga bansa sa kadarating ang wakas. Vision yon. At yung vision na yan, mission natin bilang mga Kristiyano. The vision in Matthew chapter 24 verse 14 is global. The vision of the Lord is global, but we act local. Pang buong mundo, pero hindi naman natin kayang saklawan ang buong mundo. So saan tayo saklaw? Kung saan lang tayo, yung sphere of influence natin. Doon lang tayo. The gospel of the kingdom will be preached across the entire earth as a testimony. So yan po yung sinyales to all nations. Ang kasunod, then the end will come. Matthew 24 verse 14 also tells us that before Jesus returns, ang binasa po natin, bago darating ang Panginoon, ang sabi diyan, there is an urgency for spreading the good news of salvation to all people. So isang sinyalis yan. Kapag nakikita natin, nalaganap na ang pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng dako, sa lahat ng mga bansa, then the end will come. Pero hindi tayo pwedeng maglagay ng accurate time kung kailan. Basta't nakikita natin yung sinyales, the end will come. So malapit na ang katapusan ng daigdig. This was the disciple mission. Yung Mateo 24 verse 14, binigay ni Lord bilang mission sa mga disciple, and it is ours today. Na siya ring mission natin ngayon. Bakit? Prophetic yan eh. You have to see the vision. In this gospel of the kingdom shall be preached to all nations as a testimony. Then the end will come. Ngayon, ano po ang aral na pwede nating matutunan mula dito? Sa Mateo 28 verse 18 to 20, alam natin yung sinabi ni Jesus diyan, lahat ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, nasa akin, kaya nga magsihayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga tao, bautismahan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turo ang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. These verses define the Christian mission. We have to share the message of salvation. Ang tawag natin dyan, the Great Commission. Kaya yung vision ni Lord, ang siyang mission natin. Ang tawag dyan, the Great Commission. Ano po ang ating pwedeng matutunan ngayong gabi? 3 bagay lang. Number 1, Christ's vision is the mission of all believers. Sabay-sabay nga po tayo. Ready? Go. Christ's vision
is the mission of all believers. Lahat ng kumilala kay Kristo, lahat ng sumampalataya kay Kristo, kung tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas mo, Panginoon ng iyong buhay, you are now believers of Jesus. If you are believers of Jesus, therefore the vision of Jesus is our mission. Tanggapin natin o hindi, mga kapatid, pagkat ikaw ay may Kristo na sa iyong puso, misyonero ka na. Mayroon kang misyon bilang believers of Jesus. Vision unites us around Christ's mission. Ang vision ng Panginoon ang nagbubuklod sa atin. Ang naghahatid sa atin na tayo'y magkaisa. Bakit? That is the prayer of Jesus in John chapter 17 verse 20. Anong sabi ni Jesus sa kanyang prayer? My prayer is not for the disciples alone. I pray also for those who believe in me through their message, the disciples, that all of them may be one. Father, as you are in me and I am in you, so that the world may know that you have sent me. So, ang mission po talaga, kung talagang believers tayo ni Jesus, hindi pwedeng hindi tayo magkaisa. Kasi yun ang example. Sabi ni Jesus, ito ang aking panalangin. Ama, dinadalangin ko hindi lamang itong mga disipulo ko, kundi pinagpipray ko rin yung mga sasampalataya pa lang dahil sa mensahe nila, na sila'y magkaisang lahat kung paanong ikaw at ako ay iisa upang malaman ng buong sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. That is mission. So ano po ang point dito, mga kapatid? Kung talagang tayo ay believer of Jesus, dapat nakikiisa tayo sa misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Pwede ba ako makarinig ng amen? As followers of Jesus, bilang mga tagasunod ng Panginoon, His vision must be our vision. Kung talagang tayo nakipag-isa sa Kanya, kung ano ang pangitain niya, dapat yun din ang maging pangitain natin. Kung ano ang tibok ng Kanyang puso, dapat yun din ang tibok ng ating mga puso. At ang tibok ng puso ng Panginoon ay ang kaluluwa, maligtas ang mga tao. Kaya nga, siya ay nanaog sa mundong ito para ipaalam sa mga tao na mayroong kaligtasan. So, as followers of Jesus, His vision must be our vision, and that vision ay ang Great Commission. Yun yung Matthew 28, verse 18 to 20. The Lord Jesus replied, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them everything I have commanded you. And I am with you, even to the ends of the earth. So, Great Commission yon. Kaya yung vision ni Lord, naging mission natin. The best expression of our love for God is fulfilling the Great Commission. Alam niyo mga kapatid, para magkaroon ng katuparan itong vision ni Lord, ang pinaka-mainam na kapahayagan ng ating pagmamahal sa Diyos ay dapat maisakatuparan ang Great Commission. How can we express our love for God? The Lord Jesus Christ said in John chapter 14 verse 15, if you love me, obey my commandments. So, kung mahal natin si Lord, Jesus Christ first loves us. In return, we have to love the Lord. Matthew 22:37 to 39, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Siya ang unang nagmahal sa atin. Ano ang ating balik? Mahalin din natin siya. At ang sabi ni Lord, kung talagang mahal niyo ako, sundin niyo ang aking mga utos. Tingnan niyo, yung great commandments, love the Lord your God with all your heart. Ang parallel niyan, if you truly love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength, ang parallel niyan, Great Commission, go and make disciples. Sabi ni Apostol Juan, kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, paano mo masasabing mahal mo ang Diyos kung yung iyong kapwa na nakikita mo ay hindi mo kayang mahalin? So mga kapatid, the best expression of our love for God is reaching the lost. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, dapat yung pag-ibig na yan na itatranslate natin sa pag-abot natin sa mga taong wala pa sa Diyos. Tulungan natin sila, mga mahal natin sa buhay at kaibigan, na sila'y magbalik loob sa Diyos. Yan ang patunay
na mahal natin ang Diyos, ang parallel niyan, susundin natin ang Great Commission, ang Great Commandments, loving God, ang parallel, loving people. That is the Great Commission. So, Christ's vision is the mission of all believers. So, kung ikaw ay totoong believer ni Jesus, mayroon kang mission. Pwede ba akong makarinig ng amen? Pangalawa, Christ's vision is to transform the nation. Sabay-sabay nga po tayo. Ready? Go. Christ's vision is to transform the nation. Ano po yung vision ni Lord? In this gospel of the kingdom shall be preached to all nations as a testimony. Then, the end will come. Bakit ang vision ni Lord kailangang may pangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa sa buong daigdig? Ang gusto niya, magkaroon ng transformation. Christ's vision is to transform the nations. Wala pong ibang paraan upang ang tao ay magkaroon ng totoong transformation, renewal, pagbabago maliban sa ating Panginoon. Kasi kung wala ang Panginoon, walang ebanghelyo, walang pagbabago, mananatili ang tao bagsak sa kasalanan, laganap ang kasamaan at corruption. The gospel has the power to save and transform lives. Ang salita na ipapangaral natin, ang ebanghelyo, mayroong kapangyarihang magligtas at magbago ng buhay. Bakit? The word of God is active and alive. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita niya ay katulad ng talim magkabilay espada, katulad magkabilay talim. Tabak, magkabilay talim. Tumatagos sa kasukasuan, sa kalamnan, sa utak, sa buto, at nakakataho ng iniisip at binabalak ng tao. So, buhay ang salita ng Diyos. Kaya po, there is power in the Word of God kapag sinishare natin. Bakit ang gospel has the power to save and transform life? Because God's Word is eternal. Matthew chapter 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Bakit ang gospel, ang ebanghelyo na sinishare natin ay mayroong kapangyarihang magbago ng buhay at magligtas? Because, sabi ni Lord, the word that I have spoken has spirit and life. So, ang salita ng Diyos, mga kapatid, may buhay, may espiritu. Nung tayo ay tumanggap kay Kristo, binuhay tayo sa espiritu. Nung wala pa tayo kay Kristo, walang response ang ating espiritu. Mga patay tayo sa espiritu. Pero nung tumanggap tayo sa Kanya, nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, tingnan nyo, kapag pupunta tayo sa church, di ba? Nangihina tayo, discouraged tayo, lupay-pay tayo, sa isang linggong trabaho, pagod tayo, maraming mga disappointments. Pagpunta natin sa church, malungkot tayo, nangihina tayo. Pero kapag buhay ang espiritu mo, nakikinig ka ng salita ng Diyos, sumasamba ka sa Diyos, paglabas mo, alam mo, may kakaiba kang nararamdaman. May kakaibang sigla, may kakaibang lakas. Bakit? The word of God, sabi ni Jesus, that I have spoken to you, has spirit and have life. So mararamdaman mo ang panibagong sigla, na-i-encourage ka, kaya mo na namang harapin ang isang linggo ng pakikibaka sa mundo. Bakit? Mayroong kapangyarihan ang salita ng Diyos. Christ's vision is to restore the original design of man. Ang isa pang dahilan sa vision ni Lord na gusto niyang magkaroon ng transformation, hindi lamang ang bansa natin, kundi lahat ng mga bansa sa daigdig, ay gusto niyang ibalik, i-restore ang original na disenyo niya sa tao. At alam niyo, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo lamang ang nilikha niya ayon sa kanyang wangis. We were created in the image of God. God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. So, dahil nilikha tayo, ayon sa wangis ng Diyos, sa lahat ng nilikha niya, sa daigdig na ito, tayo ang pinaka-natatangi dahil kamukha niya tayo, nilikha niya tayo na kamukha niya, ano ang kanyang dinisign sa atin? And God blessed them. The first pronouncement of God was blessings. Dinisign tayo ng Diyos, mga kapatid, sa pagpapala, hindi sumpa. Ang unang disenyo ng Diyos sa atin, hindi kahirapan. Ang unang disenyo ng Diyos sa atin, hindi pagdurusa. And God blessed them. Why? Gusto niyang makita niya yung kamukha niya, pinagpapala. Kayo ba, pagka anak niyo, mahal niyo, at lalo na kamukha niyo, di ba? Gusto niyo, ayaw niyong nagdurusa. Ayaw niyong nahihirapan. Sa mag-asawa, kapag kayong katangian ng anak maganda, sasabihin ng asawa, mana sa akin yan, kamukha ko yan.
Pero kapag pangit ang pinapakita ng anak, sasabihin ng asawa, kamukha mo yan, mana sa'yo yan. Nag-aaway yung mga mag-asawa. Di ba? Si Lord, ayaw niya na yung kamukha niya magdusa. Kaya ang unang pronouncement ng Diyos, in God, bless them. Originally, mga kapatid, hindi tayo dinisenyo ng Diyos na magkasakit. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos na maghirap. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos na mamatay. Dinisenyo tayo ng Diyos sa pagpapala. And God said to them, be fruitful. Increase in number. Fill the earth. And subdue it. Rule over the fish in the sea. Birds in the sky. Every living creature that moves on the ground. Niligay sa ating mga tao ang pamamahala sa lahat ng creation. Kaya lahat ng mga hayop, mailap, maamo, nasa ilalim ng ating pamamahala. Pag sinabi pong be fruitful, mga kapatid, speaks of productivity, speaks of blessings, speaks of progress. Diyan tayo dinisenyo ng Diyos. Pag sinabi pong multiply, to increase in numbers. Multitude speaks of numerous, marami. Pag sinabi pong replenish the earth, punuin ninyo ang daigdig. Spread out, lumaganap kayo, kumalat kayo, occupy. Bakit? Gusto ni Lord mapuno ang lupa ng mga kamukha niya. Mapuno ang daigdig ng kanyang wangis ng kaluwalhatian. Kaso, alam natin lahat mga kapatid, na ang tao ay nahulog sa kasalanan. Dumami nga, kumalat nga ang tao sa buong daigdig, kaso broken image. Hindi na nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos dahil ang imahe na nilikha niya ay nabasag. Kaya lumaganap nga, dumami nga ang tao, kaso basag ang wangis ng Diyos. Subdue it, to rule, to have dominion, and to conquer. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, yung sinabi ni Lord sa Genesis chapter 1 verse 28, God bless them, be fruitful, increase in number, multiply, replenish the earth. Nung dumating siya sa mundong ito, nagkatawang tao, bago siya umakyat sa langit, yun din ang sabi niya, multiply, go, be fruitful, make disciples, replenish the earth, punuin nyo ang lupa, dumami kayo, gumawa kayo ng mga alagad, magpakarami kayo. Diyan gusto ni Lord, yung vision niya, ibalik, na i-restore niya ang unang disenyo sa tao. Kaya po tayong lahat, mga kapatid, hindi tayo magsasawa na ipagpapatuloy natin ang vision ni Lord na siyang mission natin. Ano ang ating action plan? Ang ating action plan, mga kapatid, una, develop a culture of fruitfulness in our church. Kaya po, tuloy-tuloy ang ating soul winning. Tuloy-tuloy tayo na umabot ng ating mga kapwa, mahal sa buhay o kaibigan. Tulungan natin sila na makabalik sa Diyos. Kaya nga, mayroon tayong dinisign sa church na mga programa para patuloy na mag-abot. So mga kapatid, kung matagal ka ng Christians, hanggang ngayon wala kang bunga, balik ka doon sa dinisenyo sa'yo ng Diyos. Gusto niya maging mabunga ka. Pwede ba akong makarinig ng amen? At ang bunga ngayon na nais ni Lord, sa ating lahat, mayroon tayong kaluluwa na madala sa Kanya. So, we have to develop fruitfulness in our lives. Ang church natin, may disenyo po para umabot tayo ng marami pang mga tao para magbalik sa Panginoong Diyos. Pangalawa, develop a culture of multiplication in our church. Kaya po mayroon tayong mga destiny training. Continuous yan. Bakit? Hindi lang tayo kumilala kay Kristo at sumampalataya. Nung kilalanin natin siya, sumampalataya tayo sa Kanya, hindi magtatapos doon. Kailangang mahubog tayo. Kailangang masanay tayo. Kailangang maturuan tayo upang maging mga alagad niya tayo. Kaya ang church natin, hindi lang po natin inaanyayahan ang mga tao na magbalik loob sa Diyos. Kapag sila'y nagbalik loob sa Diyos, tuturuan natin sila. Tinutulungan natin sila na lumago sa pananampalataya. Pwede ba akong makarinig ng amen? So, mga kapatid, kung ang church natin ay may ganitong mga programa, hindi po lahat ng church. Ang ibang mga church, umattend ka lang every Sunday. At yung iba, nang ayaw na may mga ganitong programa, ayaw ng pahirap naman dyan sa church. Ang daming mga pag-aaral, ang daming training. Mga kapatid, dyan po tayo dinisign ni Lord. Kung yung ibang mga churches,
Basta mag-anyaya lang sila pagsamba, walang discipleship process, tayo po meron. Dinidevelop natin yan. Gusto natin lumago tayo. Pangatlo, develop a culture of occupancy in our church. Ano yon? Pag-occupy tayo, meron tayong program na church planting. 2033, mayroon tayong goal na at least 10 pa ng mga daughter church natin. Umabot pa tayo ng mga lugar, mag-occupy tayo. Sabi ni Lord, occupy till I come. Mga kapatid, ang goal natin, magkaroon pa tayo ng mga daughter churches. Kaya mayroon tayong misyon sa simbahan. Pang-apat, develop a culture of dominion in our church. That is sending missionaries. Hindi po kailangan mga ibang bansa, pumunta sa Afghanistan, China, o saan man. Dito lang po, nagsisimula ang mga kapatid natin. Sabi ni Pastor Aida, Pastor, marami na pong mga missionary tayo, local missionary, tumutulong kung saan yung mga lugar tayo nagsisimula, dyan sa 13. Alam ko, may sinisimulan sa Naik through our secretary, Sister Gemma. So, pwede tayong maging local missionaries. Tumulong tayo sa pagsisimula ng mga gawain. Yan po ang ating action plan. Christ's vision is to transform the nation. Pangatlo, Christ's vision is to destined to victory. Sabay-sabay nga po tayo. Ready? Go. Christ's vision is to destined to victory. Ang vision ng Panginoon, mga kapatid, nakadestino yan sa tagumpay. At ang vision na yan, talagang tagumpay. Bakit? Kasi siya mismo nagtagumpay na. Sabi niya, napagtagumpayan ko ang sanlibutan ito, maging ang libingan ng mga patay, napagtagumpayan ko, laksan niyo ang inyong loob, magtatagumpay din kayo. Bago pinahayo ni Jesus ang mga alagad, ang una niyang sinabi, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples. Ano po ang point dito, mga kapatid? Itong promise, itong command, Jesus is giving us a command to be accomplished, but also a promise to be trusted. Mayroong utos si Lord na dapat nating ma-accomplish, pero ito maganda. Mayroon din siyang pangako na pwede nating panghawakan. Bakit? Bago niya inutusan ng mga alagad niya na humayo kayo, ang sabi niya muna, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa nasa akin. Kaya, humayo kayo. Ano ang point, mga kapatid? Ang misyon na ito ay nakadestino para sa tagumpay. Bakit? Dahil ang backer natin may kapangyarihan sa langit at hindi lamang sa langit, may kapangyarihan dito sa lupa. Ang sabi niya, all authority in heaven and on earth. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Wala pong kapangyarihan sa tanas sa langit, lahat ng kapangyarihan sa langit, kanya. All authority on earth, sa akin din, sabi ng Panginoon. Wala po kay Satanas. Huwag tayong matakot kay Satanas. Hindi sinabi ni Jesus, kalahati ng kapangyarihan sa lupang ito sa akin at ang kalahati kay Satanas. Hindi. Sinabi ni Lord, all authority. Lahat ng kapangyarihan. Meron ba kay Satanas? Wala. Kaya hindi tayo dapat matakot na humayo at magmisyon. Bakit? Dinistino niya tayo. Nakatalaga yan. That command has a promise of success. Kaya makiisa tayo dahil itong mission na ito patungo sa tagumpay. Sabi niya, all authority in heaven and on earth. 4 na all. Patunay lang. That claim of Jesus, all authority, we have the assurance of victory. All authority. Sa langit at sa lupa. So, ang backer natin sa mission na ito, makapangyarihan. Hindi lang sa langit, pati sa lupa. Si Satanas, walang kapangyarihan. At ang sabi niya, pangalawang all nations. Wala tayong pipiliin anumang kulay, anumang wika, anumang lahi, anumang estado sa buhay. Wala tayong pipiliin all nations, all commandments. Teach them to obey all I have commanded you. At pang-apat, all the days. I will be with you all the days until the end of the age. Isipin nyo, pangako ni Lord, kapag nakiisa tayo sa mission niya, sasamahan niya tayo all the days of your life. I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Sasamahan kita. Hindi ba garantiyan na ang misyon ay talagang tagumpay? Sa palagay niyo po, uutusan tayo ni Lord na magmisyon tapos ang nasa isip niya, mabibigo rin lang kayo. Palagay niyo, utusan ba tayo ni Lord tapos ang nasa isip niya, magiging talunan din kayo? Logical ba yun kay Lord? Hindi. Alam ko, mas matalino si Lord. Mas alam ni Lord kung ano ang
tama at ang hinaharap. Kaya naniniwala ako, hindi tayo uutusan ni Lord na i-accomplish ang kanyang misyon na magiging talunan. Ito ay nakadestino na magtagumpay. So mga kapatid, sumama na tayo sa misyon. Amen? The one, Jesus, who commands us to go and make disciples, has all authority in heaven and on earth. So, huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Dahil ang nag-utos ay may kapangyarihan. Lahat ng kapangyarihan sa langit na sa lupa, Kanya. Wala tayong dapat ikatakot. With the same authority, on that claim, on that pronouncement of Jesus, we have the assurance of success. Bakit? Sabi niya, all authority. Jesus still commands us to tell, to share, and to preach the gospel and make disciples. So ang church natin, mga kapatid, hindi hihinto. Hanggat may lakas tayo at may buhay tayo at magpapatuloy tayo, anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan sa ekonomiya, sa politika, sa ating gobyerno, ang misyon natin, itutuloy natin. Bakit ang nag-utos sa atin? May kapangyarihan sa langit at sa lupa. Pwede ba ako makarinig ng amen? Ngayon, ano ang ating personal application? Tatlo lang din. Number 1, do not be ashamed. Because Jesus was not ashamed of us when He was shamed on the cross. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Do not be ashamed because Jesus was not ashamed of us when He was shamed on the cross. Huwag tayong mahiya dahil ang Panginoong Hesukristo ay hindi nahiya sa nakakahiyang kalagayan niya doon sa krus. Alam niyo ba ang mamatay sa krus ay isang kahiya-hiya? Sa panahon ni Jesus, kung maalala niyo ang kasabay niya na ipinako sa krus, mga kriminal, mga halang ang kaluluwa, mga pusakal. Nung panahon ni Jesus, kapag ikaw ay ipinako sa krus, ibig sabihin, tinatakwil ka ng mga tao. Sinusuka ka ng mga tao. Ayaw ng tao sa iyo, kaya lahat ng daliri nakaturo sa iyo, ipako yan sa krus, ipako yan sa krus. Bakit? Wala kang kwentang tao. Nakakahiya ka. Ang marapat sa iyo mamatay. Ipako ka sa krus. Si Jesus po, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. Bakit? Kasi nakakahiya sa panahon nila ang mamatay sa krus. When Jesus was crucified, He was stripped naked and exposed to public shame. Alam niyo po sa Bible, kapag nahubaran ka, kahiya-hiya yan. Si Haring David, sa sobra niyang pagpupuri at sa sigla niyang pagpupuri, nahubaran siya. Nakakahiya yun. Sa Bible kasi ang mahubaran, nakakahiya. Ngayon, pag naghubad ka, sikat. Baliktad na ang pag-iisip ng mga tao ngayon. Kung alin yung masama, pinagmamalaki pa. Kung ano yung para sa Diyos, nakakahiya. Pero yung gumawa ka ng masama, kaya ngayon yung mga korap, parang nagmamalaki pa. Sa panahon ni Jesus, hindi lang po yung sinusuka ka ng lipunan, kundi yung mahubaran ka, inilantad mo ang iyong katawan sa publiko ay nakakahiya. Pero hindi yun inalintana ni Jesus. So do not ashamed because Jesus was not ashamed of you when He was shamed on the cross. Kahit doon sa kamatayan sa krus, nakakahiya yun. Pero hindi siya nahiya mamatay at hubaran para sa iyo. Ano ang ating response? Huwag din natin siyang ikahiya. Jesus suffered and died on the cross. Pinagdusahan niya yan. Mga kapatid, pinaghirapan niya para iligtas ka. Pinagdusahan niya para maligtas ka. Binugbog siya. Niluraan siya sa mukha. Nilagyan siya ng kuro ng tinik. Nirabdot ang kanyang balbas. Hinila ang kanyang balbas. Duguan siya. Nilatigos siya. Hinagupit siya. Pinapasan siya ng krus. Tinubos siya sa tagiliran. Pinahirapan siya. Pinaghirapan niya to, mga kapatid. Huwag nating ikahiya ang ating kaligtasan, ang ating pagiging mananampalataya ni Jesus. Sabi ng Hebrews, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya.
mula simula hanggang katapusan. Tingnan niyo ang kasunod. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, referring to Jesus, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Mga kapatid, hindi siya nahiya. Alam niyo, kung tutuusin, kung may nakakahiya, dapat tayo ang kinahiya ni Lord. Hindi tayo karapat-dapat. Makasalanan tayo. Pero hindi niya ikinahiya. So do not ashamed, because Jesus was not ashamed of you when He was shamed on the cross. Doon sa nakakahiyang kalagayan, hindi niya alintana, hindi niya tayo kinahiya. Namatay siya at nagdusa. In return, mga kapatid, huwag tayong mahiya. Magpakilala na tayo yung mga tagasunod ng Panginoong Kristo. Pwede ba ako makarinig ng amen? Huwag tayong mahiya sa misyon ng Panginoon na iniatang sa atin. Hindi siya nahiyang mamatay, huwag din natin ikahiya ang Panginoon sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga kaibigan. Pangalawa, do not fear insults and persecutions because of Jesus. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Do not fear insults and persecutions because of Jesus. Huwag kang matakot sa pang-iinsulto. Huwag kang matakot sa mga panlalait. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig dahil sa Panginoon Kristo. Kapag ka nalaman ng iyong mga mahal sa buhay, kaibigan, ay, nagsisimba ka na sa born again? Ay, di, buang agin ka na. Ano ang reaction mo? Para kang leon. Babalikan mo. Nainis ka na dahil bakit? Ininsulto ka, nilait ka. Ay, nagsisimba ka na dyan sa praise the Lord. Hallelujah. Anong tawag na sa iyo? Hoy, praise the Lord. Hoy, hallelujah. Ano, maiinis ka dahil ininsulto ka, nilait ka? Ang tawag sa iyo, hindi na ang pangalan mo, kundi tinatawag ka na ng luya. Pag nalaman ng mga kaibigan mo, ng mga kamag-anak mo na nagsisimba ka dyan sa... Nung araw, una ko pong dating, hindi ako makapagtaas ng kamay, at saka hindi ako makapalakpak. Tapos, tataas sila ng kamay, papalakpak, tapos mamaya iiyak. Sabi ko, mukhang lumuwag yata ang mga tornilyo ng mga taong ito. Kanina, ang sasaya nilang pumalakpak, ngayon iiyak-iyak sila, nakataas ang kamay. Mukhang lumuwag ang tornilyo. Nung ako ay naranasan ko yung biyaya ng Diyos, nagtataas ako na may, pumapalakpak na ako, hindi ko may paliwanag, ba't ako naiiyak? Na-realize ko, yung mga tao pala talaga, katulad ko, mag-iisip, hoy, nagsisimba ka na sa born again, banal ka na ngayon, hindi nga. Tapos sabay ismid, anong reaction mo? Born again ka na? Buang again ka na? Anong reaction mo? Maiinis ka. Pero sabi ni Jesus, do not fear insults and persecutions because of Him. Huwag kang matakot sa mga pang-iinsulto at mga panlalait, pag-aalimura, at mga pag-uusig dahil sa Kanya. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, it is insulting to Jesus if we submit to the fear of insult. Nakaka-insulto sa Panginoon kung takot tayong mainsulto ng mga tao dahil sa Kanya. Anong piliin mo? Yung sinasabi ng mga tao, ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo, o yung sasabihin sa iyo ng Panginoon pag humarap ka sa Kanya? Pili ka. Ano ang gusto mong marinig sa mga tao? At ano ang gusto mong marinig sa Panginoon? Actually, nakaka-insulto sa Panginoon kung takot tayong mainsulto dahil sa Kanya. Huwag kang matakot, insultuhin. Huwag kang matakot na laitin dahil sa iyong pagkilala sa Panginoong Kristo. Sabi niya sa Mateo chapter 5, pinagpala. Sabi niya po natin, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao. At pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. So kung dahil kay Kristo, pinagtatawanan ka, nilalait ka, minumura ka, yung mga kaibigan mo, iba na ang tingin sa'yo dahil nagsisimba ka na. Uy, pare, nagsimba ka? Di ba meron tayong happenings? Nako, iba na ang tingin sa'yo. Sa halip na sumama ka sa kanila, sumama ka sa pagsamba.
Makakarinig ka ngayon ng salita na hindi maganda. Ano sa tingin mo? Mainis ka, pero ang sabi ni Lord, pinagpala. Sabi nga po natin, pinagpala. So huwag kang mainis. Dahil sabi ni Lord, pinagpala ka dahil nilait ka, inusig ka, pinaratangan ka ng lahat ng mga pawang, mga salita, pawang kasinungalingan, ng dahil sa akin. At ang sabi niya, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Alam niyo po ang mga pag-usig ng unang mga Kristiyano? Kung ang pag-uusig sa atin ngayon ay salita lang, sino po sa inyo dahil sa pagsunod nyo, paglilingkod sa Panginoon, niluraan kayo sa mukha? Meron na blitong niluraan sa mukha dahil kay Jesus? Sino dito ang sinampal dahil kay Jesus? Sino dito ang tumulo na ang dugo dahil kay Jesus? Baka hanggang salita lang, pinagtawanan ka, inisnab ka, may narinig kang panlalait. Ganun lang ba? Alam niyo po ba ang pag-uusig sa kanila? Buhay ka, babalatan ka. Yung mga buhay, pinapakain sa leon ng mga gutom. Yun ang mga ginagawang pag-uusig ng Kristiyano. Sinusunog sila, parang ginagawang kandila. Nilulubog sila sa kumulok-kulong mantika. Pinapahila sila sa mga kabayo at mga karwahe. Pinapako sila ng mga patiwarik. Tinatanggal ang kalang kuko pa isa-isa. Ganon sila pinipersecute. Tinatanggal ang ngipin pa isa-isa. Babalatan ka ng buhay. Ngayon, salita lang. Dahil inusig ka lang. Nanlamig ka na, ayaw mo na. Magpatuloy, bakit? May narinig ka sa kapitbahay mo. Pa-born again, born again. Wala namang nagbago. Ay di patunayan mo na mayroon kang ginagawa si Lord. Huwag ho tayong madala sa mga sasabihin ng tao o pagtawanan ng tao. Nakakahiya po sa unang mga Kristiyano na ang pag-uusig sa kanila, it's a matter of life and death. Tayo, salita pa lang. So mga kapatid, do not fear insults and persecutions because of Jesus. Huwag kang matakot na insultuhin o laitin. Huwag kang matakot na usigin dahil sa Panginoon. Amen? Rejecting Jesus may help us escape shame for a moment. But it will lead you to eternal shame. Yung i-deny mo si Jesus, kinahiya mo si Jesus, dahil sa mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, maaring maka-escape ka for a moment. Pero, yung paghiya mo sa Kanya, yung pag-deny mo sa Kanya, magdadala sa iyo sa walang hanggang kahihiyan. Sabi ni Jesus, sabayan niya ninyo ako para mayroon kayong participation. Ready? Go. Kapag kinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. So anong sabi ni Jesus? Kapag kinahiya raw natin siya, ang kanyang mga salita, ayaw nating ipakilala siya, ayaw nating magpatotoo sa ating mga kamag-anak at mga kaibigan, sa harap ng mga taong ito, ng mga taksil at makasalanan, take note. Bakit tayo mahiya sa mga tao? Makasalanan din naman sila. Sabi ni Lord, nahiya kayo sa mga taong ito, ng mga taksil sa Diyos, mga makasalanan, mahiya kayo. Kinakahiya natin siya na tagapagligtas natin, kinakahiya natin siya na Panginoon natin, kinakahiya natin siya na hindi siya nahiya mamatay sa krus para sa iyo, tapos ngayon, ikakahiya mo siya sa mga kamag-anak mo. Ikakahiya mo siya sa mga kaklase mo, sa mga kaibigan mo, sa mga katrabaho mo, na siya nga hindi nahiyang mamatay para sa iyo. Kumbaga sa kantong salita, nasaan naman ang utang na loob natin sa Diyos? Na siya nga, na dapat tayo ang ikahiya, dahil hindi tayo karapat-dapat, makasalanan tayo. Pero hindi niya tayo kinahiya. Mga kapatid, do not be ashamed of Jesus. Because Jesus was not ashamed of you when He was shamed on the cross. Do not fear insults and persecutions because of Jesus. Huwag tayong mahiya sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho.
magpakilala ka. Kapag hindi ka nagpakilala na ikaw ay believer ni Jesus, dinideny mo si Jesus. Kinakahiya mo si Jesus. Ang tagal mo ng mga kasama ni minsan hindi ka nagpatotoo sa kanila tungkol kay Jesus. Kinahiya mo si Jesus. Ang tagal mo ng mga kamag-anak mo na walang pagkaunawa sa Ebanghelyo at kay Jesus, hindi mo siya pinakilala. Ibig sabihin, kinakahiya mo siya. Sabi ni Jesus, kapag kinahiya ninyo ako sa mga taong ito na mga makasalanan, mga taksil sa Diyos, ikakahiya ko rin kayo. Pagparito ng anak ng tao, referring to Jesus. Taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama kasama ng mga banal na anghel. Do not fear insults and persecutions because of Jesus. Do not ashamed because Jesus was not ashamed of us. Huwag tayong mahiya na ma-identify with Jesus. Amen? Kung mayroong mang mahiya, dapat yung mga taong gumagawa ng masama. Kung mayroong mang mahiya, dapat yung mga taong korap. Tayo wala tayong dapat ikahiya. At ang ikinakahiya pa natin, ang Panginoon na namatay para sa iyo, nagligtas sa iyo, hindi siya nahiya para sa iyo, tapos siya pa ang ikakahiya mo sa harapan ng mga taong mga taksil sa Diyos at mga makasalanan. Nakaka-insulto yon sa Panginoon. Mga kapatid, magpatotoo na tayo. Amen po ba? Last, do not be ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Do not be ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation. Huwag tayong mahiya. Huwag nating ikahiya ang Ebanghelyo. Bakit? Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Sabi ni Apostol Pablo, for I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentiles. Huwag tayong mahiya, huwag nating ikahiya ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos na magdudulot ng kaligtasan sa lahat, sa bawat isa, sa mga sasampalataya. Una sa mga Hudyo, sa Israel, at mula sa Israel ang kaligtasan lumaganap sa buong sanlibutan hanggang sa ating mga hintil. Remember, our gospel message has the power to save. Mga kapatid, ang Ebanghelyong dala-dala natin ang solusyon sa korupsyon. Ang solusyon para sa transformation. Ang solusyon para ang tao ay maligtas. The best gift that we can offer to them is the gospel. Kung ngayong Pasko gusto mong magregalo sa iyong kamag-anak, sa iyong kapamilya, sa iyong kaibigan, mahalaga po natanggapin nila ang regalo ng pagliligtas ng Panginoon. Amen? Sabi ng Korinto 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Pansinin niyo ang kasunod. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa ating kaligtasan. At pangalawa, the good news is for everyone. Ang magandang balita para sa lahat. Wala pong pinipili. Huwag nating ikahiya. Kahit sino, matanda at bata, ano man ang kalagayan sa buhay, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, lahat, para sa lahat ang Ebanghelyo. And it has a life-changing power. Paniwalaan mo na ang Ebanghelyo na isi-share mo ay may kapangyarihan ng Diyos na magbago ng buhay. Marami na po tayo mga nakikita, binago ang buhay. Brother Michael, alam ko, binago ang buhay at patuloy na binabago. Di ba bro? Marami tayong mga tatay dito na dating babaero. Ngayon, isa na lang ang babae sa buhay nila, ang kanilang misis. Di ba masaya-masaya Sister Sheila na alam niyang tiyak siya na walang ibang babae sa buhay niya? Matiwalay kayo dalawa. Oh, mga kapatid, nakita ko, mga pamilyang wasak binuo. Mga walang pag-asa, nagkaroon ng pag-asa. Mga walang direksyon, nagkaroon ng direksyon. Mga kabataang ligaw ng landas na ibalik at nagkaroon ng pananaw sa buhay. Natutuwa ako sa mga kabataan natin na dati,
walang pananaw sa buhay. Ngayon meron ng pananaw sa buhay. Dati, hikahos at naghihirap. Ngayon mga professional na. Bakit? Sinampalatayanan nila na ang ebanghelyo ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Dating lasinggero, daming lasinggero dito. Si July, palagay ko, kung wala sa Panginoon to, kahapon pa lasing to. Sabado pa lang, lasing na yan. Pagkatapos, linggo, hangover, tuloy pa rin. Kaya hanggang gabi yan, lasing yan. Bukas, Lunes, hindi papasok yan. Bakit? May hangover eh. Kapatid ng Lunes ang linggo. Kaya Martes na papasok yan. Pero, tingnan nyo, dahil sa ebanghelyo na sinampalatayanan, na bago ang buhay, mula kaninang umaga, nandyan na si July, siya ang taga-welcome eh. Ngayong gabi, nandyan pa rin. Kung wala sa Panginoon yan, palagay ko, pasuray-suray na yan sa daan. Bakit po? Naniniwala tayo, kapag sinampalatayanan ng tao ang ebanghelyo, inaayos ni Lord ang kanyang puso. Nababago ang kanyang gawi, ang kanyang behavior. Hindi kaya ito. Mga kapatid, alam nating lahat, ako rin, hindi ko kayang magbago sa sarili ko. Lahat tayo, pero nandyan ang tulong ng Panginoon, ang kanyang mga salita. Kaya every Sunday nakakarinig tayo, nakakatulong ito. Tapos may banal na espiritu, tinutulungan tayo. Mga kapatid, ano ang buod ng pinag-uusapan natin? Number 1, Christ's vision is the mission of all believers. Kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, mayroon kang mission. Yan yung vision ni Lord. Mission natin. Pangalawa, Christ's vision is to transform the nation. Ang vision ni Lord, magkaroon ng renewal of all things. Mabago, ibalik niya sa original design ang pagkalikha niya sa hindi lang ang bansa natin, sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. So, hindi na tayo makakarating sa ibang mga bansa. May ginagamit si Lord kung saan tayo bansa natin. Kung saan ang pwesto mo, kung saan ang lugar mo, sphere of influence mo, magmisyon ka. Pamilya mo, katrabaho mo, kaibigan mo, kaklase mo. Christ's vision is destined to victory. Ang mission ni Lord ay nakatalaga para sa tagumpay. Kung mayroon kang sasamahan, sama ka na rito, mga kapatid, sa misyon na ito. Dahil ito ay nakadestino na magtagumpay. Anong ating application? Number 1, do not be ashamed because Jesus was not ashamed of us when He was shamed on the cross. Huwag kang mahiya. Dahil si Lord Jesus, hindi Kanya ikinahiya nung naroon Siya sa kahiyahiyang kalagayan sa krus. Sino tayo para mahiya sa Panginoon? Siya nga na tagapagligtas at Panginoon, hindi nahiya para sa atin. Pangalawa, do not fear insults and persecutions because of Jesus. Huwag kang matakot sa mga pangiinsulto at panlalait ng mga kaibigan mo, ng mga kapitbahay mo o ng mga kamag-anak mo kung uusigin ka dahil sa Panginoon. Dahil sabi niya, ang sino mang magkahiya sa akin, sa pangiinsulto ng mga tao, nilalait kayo, ikakahiya ko rin. Huwag nating i-deny si Jesus. At panghuli, do not be ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation. Huwag natin ikahiya ang ebanghelyo. Kapangyarihan ng Diyos nahayag sa kanyang mga salita. Binabago nito ang ating mga puso, ang ating mga pag-iisip, hanggang maging kawangis ulit tayo ng ating Panginoon Kristo. Yung broken image, unti-unti niyang mabubuo hanggang sa maging kawangis tayo ni Kristo, na siyang halimbawa. He is the image of the invisible God. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Nung dumating siya rito, nire-restore niya ang imahe ng Diyos na nasa atin na naging broken, nabasag dahil sa kasalanan. Kaya tingnan mo, unti-unti, nabubuo ka na. Di ba? Unti-unti, gumaganda na tayo. Gumagwapo na tayo. Bakit? Binubuo na ang imahe ng Panginoon sa atin. Ano po ang ating conclusion? Sabayan nga po ninyo ako. Number 1, ready? Go. Fulfill Christ's vision because this is our greatest mission in life. Mga kapatid, may kanya-kanya tayong mission. Kung estudyante ka, mission mo siguro makapagtapos sa pag-aaral. Kung magulang ka, siguro ang mission mo, maipatapos mo ang iyong anak sa pag-aaral. O makapag-establish ka ng kabuhayan. O maging masaya ang iyong pamilya. Ano man yung mission mo sa buhay. Pero tandaan, nung kumilala ka kay Kristo, mayroon siyang mission na iniwan sa atin. And that is the Great Commission. This is the greatest mission in life. Pinakamahalagang mission
huwag nating kaligtaan. Meron tayong mission sa Diyos. Pangalawa, start gathering small groups. Outreach, OHB cell group, or daughter church. Kung matagal ka ng Kristiyano at wala ka pang akay, ngayong taong 2025, wala kang akay, mag-pray ka, Lord. Pagpasok ng 2026, gusto ko po magkaroon ng small group. Kahit isa lang, magsimula kang mag-akay. Tulungan mo ang iyong kapwa, kaibigan o kamag-anak. Mga kapatid, kung talagang ikaw ay sumampalataya kay Kristo, if you really love me, sabi ni Lord, obey my commandments. And the greatest expression of loving God is fulfilling the Great Commission. Para next year, kung ikaw ay naka-attend na ng Encounter God Retreat, ikaw naman ang guides, mayroon ka ng delegates. Isipin mo kung lahat tayo rito. Maliban lang kung hindi ka pa naka-attend ng Encounter God Retreat, ipag-pray mo na sa April 2 and 3, Huwebes Santo, Biyernes Santo, 2026. Schedule natin yan for Encounter God Retreat. Ngayon, kung ikaw ay naka-attend na, naging delegates ka na, mag-pray ka naman, Lord, gusto ko ako naman ang maging guide. Mayroon naman akong delegates. Excited ako na makita, bawat isa, mayroong tinutulungang makabalik sa Diyos. Parang ako lang excited. Sana excited din kayo. Nagpipray ako na ma-excite ka. Tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo, ma-excite tayo. Ma-excite tayo. Gagamitin tayo ni Lord sa pagbabago ng buhay ng ating mga kamag-anak at mga kaibigan. So, kung bawat isa sa atin may isang delegates, tayo pa lang dito. Ibig sabihin, may number na tayo next year. At kung ikaw, matagal na, uma-attend, tapos hindi ka pa nakakadalo ng Encounter God Retreat, I pray na makasama ka. O, sapikin mo ang katabi mo, kung hindi pa nakasama, pray ko na makasama ka. At kung ikaw ay nakasama na, ang prayer ko naman, magkaroon ka ng bunga. Ikaw naman ang may delegates. Amen po ba? Give your whole life, energy, even money for the advancement of Great Commission. Mga kapatid, bigay natin ang buhay natin sa Diyos. After all, Kanya rin naman ito. Pahiram lang ito sa atin. Ang energy mo, di paling mapagod ka. Even your resources, your money, for the advancement of God's kingdom. Alam ni Lord kung paano Kanya i-bless. Nainiwala ako, walang taong naglingkod sa Diyos na pinabayaan niya. Basta't nagbigay ng buhay, enerhiya at resources, pagpapalain ng Diyos. Decide now to involve and serve the Lord in whatever capacity for the expansion of God's kingdom here on earth. Mag-decide ka na. Kung wala ka pang involvement, mag-involve ka. Mag-decide ka ngayon. Lord, tulungan mo ako, gamitin mo ako, makapaglingkod ako sa iyo. Maakay ko ang aking mga kaibigan, kapamilya. Gamitin mo po ako para i-advance ko ang iyong kaharian dito sa lupa. Mag-involve ka, kapatid, bago mahuli ang lahat. Sabayin niyo ako, maganda to. Ready? Go. Stand up for Jesus. Just as He stood for you and was not ashamed to die on the cross. Manindigan ka. Tayuan mo ang iyong pananampalataya. Huwag kang mahiya. Si Lord, hindi siya nahiya sa iyo. Huwag mo rin siyang ikahiya. Magpatotoo ka sa iyong mga kaklase. Magpatotoo ka sa iyong mga kamag-anak. Magpatotoo ka sa iyong mga katrabaho. Si Lord, hindi siya nahiya. Huwag mo siyang ikahiya. Ito pa, sabay-sabay tayo. Ready? Go. Bear your cross just as Jesus bore His, so that your family and friends may come to know Him. Pasanin mo ang iyong krus. Kung paanong pinasan ni Lord ang kanyang krus, hindi po ako nag-encourage dito na magpenitensya tayo, magpapako sa krus. Ang sinasabi ko rito, yung cross, mayroon tayo mga cross na pinapasan sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak. Ano yon? Sacrifices. May mga tiisin tayo. Kung kinakailangang magpasa ng krus, tiisin, mga sakripisyo para ang pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, madala mo kay Lord. Take your cross and follow Jesus. Alam ko, mayroon ka pang mga mahal sa buhay. Kailangan mong pasanin ang krus para sila ay maligtas. Mayroon pong, ayan sa inyong cell group, pwede niyong pag-usapan. Tayo po lahat ay tumayo, mayroong song bilang panalangin, Spirit Touch Your Church. Labas mo nga anak yung song. Yan. Lord, we need your grace and mercy.
So open heaven's door, Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit touch, Spirit touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Manalangin tayo, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa paalala mo sa amin na ang vision mo ay mission namin bilang kami sumampalataya sa iyo. At tulungan mo po kami, Lord, na ang vision mo ng pagbabago ay maging kasangkapan kami sa transformation ng marami pang mga tao, especially ang aming mga mahal sa buhay. At Lord, alam namin na ang vision mo na mission namin ay nakadestino para sa tagumpay, hindi sa kabiguan. Tulungan mo po kaming wag namin kayong ikahiya. Dahil hindi kayo nahiya na doon sa kahiyahiyang kalagayan sa krus. Tulungan mo rin po kaming wag matakot sa mga pangiinsulto at mga panlalait at pag-uusig dahil sa iyo. At higit sa lahat, Lord, hindi namin ikakahiya ang Ebanghelyo dahil ito ang kapangyarihan mo. Gamitin mo po kami, Lord, bawat isang mga kapatid ko sa kaligtasan ng marami upang maging kasangkapan mo kami sa kaligtasan ng aming kapwa. Ito po ang aking panalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli, maraming pong salamat, Pastor. At ngayon naman po, maging masaya tayo na maghandog at maging daluyan ng pagpapala sa church na ito. Sa pagkolekta po ng ating tithes and offering, makakatunghay po tayo ng handog mula kay Sister Amy and Sister Dory. On the road, he is watching. When I'm confused and troubled time, he is there calling me behind the wind to nowhere highway. I am lost but not forsaken. When I'm down, hurt and falling, behind the wheel is my God. He carried me from harm on the dirt road. Once upon a time, a miracle happened. He carried my old cross on the dirt road. Once upon a time, the Savior
the wheel, my doubts I feel. In a prayer, He is listening. He comforts me, lead me on. Behind the wheel is my God. Isaiah 65:4, before they call, I will answer. While they're still speaking, I will hear. He carried me from harm on the dirt road. Once upon a time, a miracle happened. He carried my old cross on the dirt road. Once upon a time, the Savior came down. Behind the wheel is my God. He carried me from harm on the dirt road. Once upon a time, a miracle happened. He carried my old cross on the dirt road. Once upon a time, a Savior came down. Behind the wheel is my God. For God be the Thank you so much po, Sister Amy and Sister Dory. Yan po, sabay-sabay po natin ipanalangin ang ating tithes and offering sa ating Panginoon. Aming Diyos, Ama, mapagmahal, tapat, mabuti, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyayang ito, Panginoon. Ang mga offering na ito, Panginoon, ang tithes na ito, Panginoon, ay katunayan, Panginoon, ng kabutihan mo sa bawat isa at ng pagpo-provide mo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming gawing daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon, at isustain mo kami muli, Lord God, sa darating na linggo. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Sa iyo pong lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much. Bago po tayo dumako sa ating announcement, meron po bang first time, ngayon lang po nakadalo sa ating pagsamba? Ayan, wala pa po. Okay, announcement po. Simulan po natin sa commemorative book. Ayan po ay in preparation for our 30th anniversary next year. Meron po tayong commemorative book. At po ng proceeds sa commemorative book na yan ay mapupunta para sa ating Jesus Christ Mission Campaign. So nakakuha ka na ng book, meron ka ng memories, commemorative book ng JSOA, na-support mo pa yung mission natin for JCMC. So for further information po, meron po tayong bulletin dyan sa likod. At yung mga gusto pong mag-fill out ng slip, meron din po tayo sa likod. At kung gusto nyo na rin pong magbayad, pwede na po kayong mag-reach out kay Sister Noemi at sa iba pang ka-team po nila. So mamaya po, sa likod po yung ating commemorative book. At lahat po ng cell leaders. So kung kayo po ay cell group leader, tayo po ay magkakaroon ng General Assembly meeting sa November 30. That's Sunday po, 1 p.m. At inaasahan po ang lahat na makadalo po sa General Assembly na yan. Next po, we have Christmas celebration sa December 21. And this time po, sama-sama na po natin i-celebrate yan, 8 a.m. to 5 p.m. sa Bella Vista Subdivision. So, lahat po, kananayan, katatayan, kabataan, magkakasama na po sa celebration. Oval po. Sa Oval daw po. Ayun.
General Trias Oval, Bella Vista Subdivision. Ayan. At sa December 28 po, taon-taon po ating ginaganap to, yung ating handog pasasalamat. Kung gusto niyo na po mag-prepare, ngayon pa lang, isa't niyo isip niyo na tayo po yung magkakaroon ng handog pasasalamat sa December 28. Next month po yan. For LED Life announcement, Ate Joy? Ayan, magandang gabi po sa lahat. So, ang salita ng Diyos ay hindi dapat ikinakahiya. At may kakayahanan na magligtas ng mahal na tao sa buhay mo. And paano apply yung greatest mission na ninanais ng Panginoon sa buhay natin? Lalong-lalo na sa mga kabataan, inaanyayahan po namin kayo na sa darating na November 29, Saturday, 8th-year anniversary ng LED Life, kung saan gaganapin dito sa simbahan na to. 4 p.m. po siya, and maging parte tayo na ma-share and makilala nila ang Panginoon sa pag-i-invite natin sa kanila. And yun lamang po. Thank you so much, Ate Joy. And yan po ay collaboration ng ating young adults and mga now gen at yung susunod na generation. So kung kayo po'y wala pang asawa, we invite you. So Saturday na po yan. Okay. Ngayon naman po, dako na po tayo sa diriwang ng kanilang birthdays and wedding anniversary. Kung hindi po kayo mabanggit, akyat po kayo dito para maipag-pray po ni Pastor. Magdiriwang ng birthday mula November 23 to 29. Vilma Berasis, Zedekiah Benitez, Teresa Libria, Neraya Solil Lopez, Prince Adelan, Jocelyn Kelan, Jason Pawa, Jamay Penpenia, Efren Kilates, Christine Joy Lucenio, at for wedding anniversary, Mr. Roderick and Mrs. Rica Poblete. Saan tayo? Saan tayo sa birthday mo? MOA. Okay. Invited daw po tayo sa MOA ngayon, birthday niya. Yung gustong sumama sa MOA ngayon, invited tayo lahat. Okay. Samahan niyo po ako mag-pray sa mga kapatid natin. Lord Jesus, salamat po sa favor mo sa batang ito, Lord. Ang patuloy na favor mo po, Lord. Ang kalusugan niya, Lord. Ang iyong patuloy, Lord, na i-grant sa kanya. At ilay mo siya sa disgrasya, sa masama, Lord. At higit sa lahat, Lord, lumaki siyang may banal na takot sa iyo. Masunuring bata, mabait na bata. I-bless mo po ang batang ito, si Sadie. Lord, ang panibagong taon na kaloob mo sa kanya. Maging kaaliwan siya ng kanyang mga magulang. Ang iyong biyaya, Lord, ay kanyang tanggapin. Salamat din po, Lord, sa anak mong ito. Patuloy na ang favor mo sa kanyang buhay. Batid at alam mo ang kanyang mga personal na mga mithiin, maging sa kanyang pamilya. Lord, higit sa lahat, Lord, gamitin mo ang anak mong ito. Batid at alam mo, Lord, ang kanyang mga prayers. Amin siyang handog sa inyo. Ang iyong biyaya ay kanyang tanggapin. Ganon din po, Lord, ang anak mong ito. Salamat po sa favor mo sa kanyang buhay. Handog ko siya sa iyo. Ang patuloy mong pagsusustain sa kanyang buhay. Ang kanyang mga challenges na kinakaharap, mga struggles, Lord. Salamat po. Nandyan ang iyong biyaya. Nandyan ang iyong grasya. Nandyan ang iyong kalakasan. Batid at alam mo ang kanyang mga personal na mga mithiin at mga panalangin, Lord. I-bless mo siya kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang marami pang birthdays ay tanggapin niya, Lord, na puno ng iyong biyaya at pagpapala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Handog namin ang mga kapatid na ito. Amen. Happy birthday. God bless po. God bless. God bless. God bless. Tayo pong lahat ay tumayo sa ating pagtatapos. Awitin natin ang koro ng Spirit Touch Your Church. Spirit touch your church, still the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon For the last time, let us declare, Spirit, touch your people. Yes, Holy Spirit. still the hearts of men. Revive us, Lord, With your passion once again,
tayo, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya sa amin. Sa panibagong linggo, nakakaharapin namin mula bukas. Panginoon, tulungan mo kami mapagtagumpayan ang anumang mga hamon sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa lahat ng aming mga gawain. Bless mo po kami, Lord, for your name's sake, for your glory, and for your kingdom. Hanggang sa susunod na linggo, ibalik niyo po kami, taglay, ang pasasalamat sa aming mga puso. Handog din po namin, Lord, ang mga kapatid naming nasa ospital, si Brother Billy Tupas, Panginoon, na nasa PGH, ganon din Sister Elmi Pawa, Panginoon, na nasa Las Piñas Hospital. Panginoon, ang iyong favor po at pagsusustain sa kanilang kalusugan, ang restoration po ng kalakasan ng kanilang pangatawan. At lahat ng mga kapatid namin na may sakit, hindi man nakarating sa aming kalaman, Lord, hipuin niyo po sila sa pagitan ng iyong mga anghel, dumalaw sa kanila ngayong gabi. Salamat po, Ama. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay. Tanggapin natin ang biyaya ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo, at ang patnubay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng, God bless you po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Your church, still a heart's away, revive.